Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1731. Ray, ano nga ba ang ghost sect na ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Pagkatapos, sinimulang ipaliwanag ni Ray ng detalyado. Matapos makinig sa paliwanag, naiintindihan ito ni Gerald at ang natitira ngayon. Maliwanag, ang ghost sect ay isang lugar kung saan nakatira ang mga aswang, at ang itim na anino ay dapat na isang miyembro ng ghost sect. Kung gayon, paano ako makakapunta doon? Matapos ang isang pagpos, matapang na tanong ni Gerald. Ibinuka ni Ray ang kanyang mga mata at gulat na napatitig sa kanya nang marinig siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ideyang ito si Gerald. Ang ghost sect ay hindi isang lugar na maaaring puntahan ng sinuman. Ito ay sa teritoryo ng Ghost Realm, isang lugar para sa malungkot na mga kaluluwa at mga ligaw na aswang na pinamunuan ng Ghost King. Brother Gerald, ghost sect ay hindi magandang lugar. Mas makabubuting huwag pumunta doon. Panipi, seryosong paalala ni Ray kay Gerald. Ray, huwag kang mag-alala. Dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa ghost sect, sa palagay ko dapat akong pumunta doon at mag-imbestiga. Tinapik ni Gerald ang balikat niya at sinabing, bakit ang mga tao ng ghost sect ay dumating sa Dragon Blood City at sinubukang agawin ang sinaunang banal na espada na ito? Ang misteryo na ito ang nagpagulo sa isip ni Gerald. Kailangang malutas niya ito. Ayos lang. Dahil pinipilit mong pumunta, sasama ako sa iyo. Panipi. Alam ni Ray na hindi niya mahihimok si Gerald na huwag pumunta, kaya mas pipiliin niya lamang na samahan siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Ray kay Gerald ang oras ng mabuksan ang ghost sect at ang lokasyon nito. Makalipas ang 2 araw, sa hating gabi. Ito ang araw na magbubukas ang pasukan ng ghost sect. Sa araw na ito, ang lahat ng mga aswang ay magtitipon dito upang pumasok sa ghost sect. Si Gerald at Ray ay nagtungo sa pasukan ng ghost sect. Tungkol naman sa tatlo pa, hindi sila hinayaan ni Gerald na sumama upang hindi mapansin. Maraming multo sa pasukan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita si Gerald ng maraming aswang, at ito ay namangha sa kanya. Ray, makakasakit ba sa mga tao ang mga aswang na ito? Samandal si Gerald kay Ray at bulong sa tenga. Umiling-iling si Ray at sumagot, huwag kang mag-alala, hindi nila gagawin. Ngayon ang araw ng kapayapaan. Walang aswang ang makakasakit sa ibang aswang. Panipi, narinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Gerald. Gayunpaman, mayroon lamang silang 12 oras, o upang maging tumpak, si Gerald ang mayroon lamang 12 oras. Kapag natapos ang oras, kailangan niyang umalis kaagad sa ghost sect, o hindi siya makalabas magpakailanman at manatili doon bilang isang aswang. Di nagtagal, oras na. Ang pintuan ng mundo ng espiritu ay bumukas, at lahat ng mga aswang ay dumagsa. Inakay ni Ray si Gerald papasok sa espiritual na mundo sa pintuan. Pagdating sa loob, nakita nila ang isang malaking lungsod ng multo kung saan maraming mga multo ang nag-set up ng mga kwadro upang ibenta ang mga bagay tulad ng isang bayan sa unang panahon. Ngayon ay ang pinakakasiyasyang araw para sa multo dahil maaari silang makapunta sa ghost sect upang bumili ng mga bagay para sa kanilang sarili. Ang nag-iisa lamang ay hindi sila nakikipagpalit sa mga ordinaryong barya, ngunit ang mga barya na espesyal na ginamit sa ghost sect. Kaya, kailangan nilang pumunta upang ipagpalit ang ilan. Ray, nakakain ba ang lahat ng mga bagay dito sa paligid? Ginugutom nila ako. Panipi. Sa paglalakad sa kalsada, nakita ni Gerald ang maraming pagkain sa paligid niya na ikinagutom niya, kaya't tinanong niya. Hehe, maaari mong kainin ang mga ito, ngunit mawawalan ka ng masculine aura sa sandaling gawin mo ito dahil ang mga ito ay pagkain para sa mga aswang, hindi mga tao. Ngumiti si Ray at sumagot kay Gerald. Pananghinaan ng loob kaagad si Gerald nang marinig ito. Hindi na siya naglakas loob na pag-isipan ito dahil ayaw niyang mawala ang panlalaki niyang aura. Tayo na, dadalhin kita sa isang lugar. Panipi, sinabi ni Ray kay Gerald at dinala siya sa isang gusaling hindi kalayuan na may malalaking hakbang. Kabanata 1732. Pagdating sa loob, napagtanto ni Gerald na ito ay isang malaking kasino. Ito ay isang kasino sa ghost sect.
Ito ay naiiba mula sa mga kasino sa mundo ng tao. Ray, bakit may pakiramdam ako na hindi ako maramdaman ng mga aswang? Biglang may natuklasan si Gerald at tinanong kay Ray. Mayroon siyang isang pakiramdam na siya ay lubos na hindi pinapansin, at ang mga aswang sa paligid ay hindi siya napansin. Ang nagparamdam sa kanya kahit na hindi kilalang tao ay ang ilang mga aswang na dumaan pa mismo sa kanyang katawan. Dahil hindi ka totoong aswang, hindi ka nila matutuklasan. Bukod dito, walang tao na pinapayagan na pumasok dito. Panipi, paliwanag agad ni Ray kay Gerald. Nang marinig siya ni Gerald, tuwang-tuwa siya. Mangangahulugan iyon na siya ay hindi nakikita ngayon. Gerald, nasa iyo na ngayon. Maaari mong gamitin ang iyong pagiging hindi nakikita upang matulungan akong magsugal upang maaari kaming manalo ng pera upang bumili ng ilang magagandang bagay. Panipi, suhestyon ni Ray kay Gerald. O sige, Ray. Walang problema, bantayan mo lang ako. Panipi, sumang-ayon si Gerald nang walang pag-aatubili. Napakaganda na sa wakas natagpuan niya ang kanyang kalamangan dito. Nang maglaon, pinatayo ni Ray si Gerald sa pinakaloob na posisyon upang makuha niya ang isang magandang pagsilip upang makita ang lahat. Si Ray naman, umupo siya sa harap ng lamesa. Ilang sandali lang ang nakakaraan, nang pinipiga niya ang karamihan ng tao. Ninakaw niya ang isang multo na multo mula sa isang multo upang gawin ang barya na kanyang kabisera sa pagsisimula. Hindi nagtagal, ang aswang na nakatayo sa gitna ng mesa ay nagsimulang igulong ang dice. Matapos lumipas ng ilang sandali, tinakpan ng multo ang dice ng takip, at tumingin si Ray kay Gerald na nasa likuran ng multo. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsilip, binigyan ni Gerald ng senadorias ang kamay kay Ray. Mababa ang pusta ko. Matapos makita ang senadorias ng kamay ni Gerald ay malakas na sumigaw si Ray. Pagkatapos, inilagay niya ang pera sa mababang puwang. Matapos makipusta, inihayag ng multo ang dice. Nang buksan niya ito ay talagang isang mababang bilang. Nagpalakpakan ang mga aswang sa paligid nila. Hindi nila inaasahan na magaling sa pagsusugal si Ray kung kaya't kumita siya sa isang lakad lamang. Gayunpaman, hindi balak ni Ray na huminto doon. Dahil nandoon na sila, nais niyang kumita ng malaki. Hindi nagtagal, nagsimula ang ikalawang pag-ikot. Tulad ng dati, ang multo sa gitna ay pinagsama ang dice. Pagkatapos, tinakpan niya ulit ang dice. Samantala, sinabi ni Gerald, na nasa likod ng multo, kay Ray ang bilang gamit ang mga hand signal. Matapos tingnan ang signal ng kamay, inilagay muli ni Ray ang lahat ng kanyang pera sa mababang puwang muli. Gusto ko pa ring pusta ng mababa. Sigaw ni Ray at inilagay ang lahat ng pera sa mababang puwang. Nang maglaon, isiniwalat ng multo ang dice. Sure sapat, ito ay isang mababang numero. Nanalo ulit si Ray. Ngunit sa pagkakataong ito, nanalo siya ng higit pa sa unang pagkakataon. O sige, mayroon akong sapat, kaya't titigil ako sa paglalaro. Siya ay gumawa ng sapat upang kayang bayaran ang isang kapistahan. Sa makatuwid, ayaw ni Ray na magpatuloy sa pagsusugal. Gayunpaman, mayroong isang hindi nasabi na panuntunan sa mga kasino sa mundo ng tao, at iyon ay, ang mga nanalo ay hindi dapat umalis. Siyempre, nalipat din ito sa mga kasino sa espiritual na mundo din. Kabanata 1733. Teka, bago pa makagawa si Ray ng ibang hakbang, pinigilan siya ng ilang aswang. Ang multo na nakatayo sa gitna ay naglakad papunta kay Ray at inirapan siya. Walang bagay tulad ng pag-alis pagkatapos manalo. Bakit? Mayroon ba kayong lakas ng loob upang i-play ang laro? O ito ba ang hindi mo kayang talunin? Panipi, malamig na tinitigan ni Ray ang aswang. Hindi niya inaasahan na ang aswang dito ay magiging katulad ng mga tao sa totoong mundo, naglalaro ng masama kung hindi nila kayang talunin. Nais pa rin nilang maging rascals noong sila ay mga aswang na. Inis na galit ito kay Ray. Ha, maaari kang magpatuloy sa pagsusugal hanggang sa mawala ang lahat ng pera, o maibigay mo ang pera bago ka umalis. Mayroong dalawang mga pagpipilian, pinili mo. Panipi, ang aswang na nakatayo sa gitna ay ninisyon at binalaan si Ray, nakatitig sa kanya ng nanganganib na mga mata. Tila wala sa plano ang multo na pakawalan siya. Dahil ito ang kaso, hindi pinapayagan ni Ray na magkaroon sila ng kanilang paraan. Ganoon ba? Paano kung hindi ako pumili ng alinman sa kanila? Tumingin sa kanila si Ray at nagtanong ulit.
Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Ngumuso ang multo sa gitna at sinenyasan ang mga aswang sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, ang mga nakapaligid na aswang ay nag-charge kay Ray at Gerald. Dahil nakagalaw na sila, tiyak na hindi sila ay laluwas ni Gerald. Pinatawag niya kaagad ang kanyang fishgut sword at pinutol ang mga ito. Swish! Nang sabay-sabay, pinatay ng fishgut sword ang ilang mga aswang nang walang kahirap-hirap. Nang makita ito, ang aswang na nakatayo sa gitna ay nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Hindi niya alam na si Gerald ay magiging napakalakas nito at nagtataglay ng napakalakas na sandata. Hindi ka isang aswang, ngunit isang tao. Nagtatakang sigaw ng aswang. Hehe, mabuti na alam mo ngayon. Kaya, pipigilan mo pa rin ako. Ngumisi si Gerald at tinanong ang multo. Ngayon, hindi na naglakas loob ang multo na maging mayabang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, hindi ako maglakas loob. Mangyaring, maaari kang umalis. Panipi, narinig ito, ngumiti si Gerald sa kasiyahan. Pagkatapos, iniwan niya ang kasino kasama si Ray. Pagkaalis na nila, nakakita sina Gerald at Ray ng pwesto para makaupo. Wow, napakaraming pera. Namula ang mga mata ni Gerald habang nakatingin sa bag na puno ng pera sa braso ni Ray. Hehe, hindi ito totoong pera, ngunit pera ng mga aswang. Panipi, tumawa si Ray at pinaliwanag kay Gerald. Magagamit lamang ang pera sa Ghost Sect. Hindi ito maaaring gamitin sa totoong mundo, kaya, ito ay isang uri ng walang silbi kahit na marami sila. Ray, gutom na gutom ako. Anong gagawin ko? Habang kausap ni Gerald si Ray, malakas na kumalabog ang tiyan niya. Sige, tingnan ko kung mayroong isang lugar kung saan ka makakain. Dapat tayong maghanap ng isang lugar upang gumastos ng pera. Panipi, kapag narinig niya iyon, iminungkahi ni Ray kay Gerald. Pagkatapos, sinimulan ni Ray ang pagtuklas ng Ghost Sect kasama si Gerald. Hindi nagtagal, nakita ni Ray ang isang malaking restoran na kamukha ng isang restoran sa totoong mundo. Inakay niya si Gerald papasok sa restoran. Boss! Malakas na sigaw ni Ray sabay pasok niya, nakita ko lang ang isang lalaking nakaputi na lumabas mula sa loob at binati sila ng isang maliliit na ngiti. Hehe, ano ang gusto mong kainin? Tinanong ng restorator sina Ray at Gerald. Narinig ito, nagulat sina Ray at Gerald. Hindi nila inaasahan na makikita ng restorator si Gerald. Nakikita mo ako, Kabanata 1734. Nagulat na napatingin si Gerald sa restorator at nagtanong. Siyempre, ngumiti ang restorator at sumagot. Narinig ito, tumingin agad si Gerald kay Ray at nagsimulang mag-alala. Ray, hindi maaaring lumipas ang epekto ng gamot ko, tama ba? Nagulat na tanong ni Gerald kay Ray, pagkatapos, mabilis niyang inilabas ang kanyang mobile phone upang suriin ang oras. Sa pagtingin sa oras, 12 oras ay hindi pa up. 2 oras pa lang siyang nandito. Ngunit bakit nakikita siya ng restorator na ito? Nagtaka ito kay Gerald sa pagtataka. Boss, bakit mo siya makikita? Nagtataka na tanong ni Ray sa restorator. Dahil ako ay isang tao, tulad mo. Panipi, ngumiti ang restorator at nagpaliwanag. Sa wakas na intindihan ni Ray at Gerald ang sitwasyon. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit. Half-phantom ka rin. Kaina-hinalang tanong ni Ray. Tumango ang restorator at sinabi, oo, ako. Hayaan mong magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Garen Henry. Ako ang may-ari ng restoran na ito, at partikular na responsable ako sa pagtanggap ng mga tao mula sa totoong mundo dito. Panipi, sarap makilala ka, Garen. Ako si Ray Layton, at ito ang aking kaibigan, si Gerald Crawford. Gutom kami, kaya't kumuha kami ng pagkain. Dahil hindi kami half-phantom, hindi namin makakain ng pagkain sa Ghost Sect. Panipi, pagkatapos, ipinakilala ni Ray ang kanyang sarili kay Garran at ipinaliwanag ang dahilan ng pagpunta sa lugar na ito. Walang problema, huwag kang mag-alala, ang pagkain na pinaghahain ko dito ay ligtas para sa mga tao. Panipi, agad na sinabi ni Garen. Pagkatapos, pinaupo niya sina Ray at Gerald sa isang mesa. Garen, ang mga tao ba ay madalas na pumupunta dito? Pagkaupo, tinanong ni Ray si Garen. Hindi naman. Karamihan sa mga panauhing pumupunta rito ay mga aswang. Ang mga tao ay bihirang dumating.
Bukod dito, pupunta lamang ako dito para sa negosyo kapag bukas ang pasukan ng mundo ng espiritual. Ikaw ang unang dalawang tao mula sa totoong mundo na nakilala ko, paliwanag ni Garen. Tama, hindi ka katulad ng ordinaryong tao. Dapat ay mga magsasaka ka, tama. Panipi. Pagkatapos nito, tumingin ulit si Garen kay Ray at nagtanong. Nagulat si Ray nang marinig ang sinabi ni Garen. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Garen. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Ray. Hehe, ang mga taong pumupunta sa aking lugar ay pawang mga magsasaka. Wala nang ibang tao. Panipi. Tumawa si Garen at nagpaliwanag. Kung ganun, dapat isa ka rin. Tinitigan ni Ray si Garen. Dahil siya ay isang kalahating multo, kailangan din niyang maging isang magsasaka. Hehe, hindi talaga ako isang nagtatanim. Naging ganito lang ako dahil sa isang aksidente. Panipi. Mapait na tumawa si Garen at nagpaliwanag. Sa totoo lang, kakaunti ang mga tao na maaaring maging half-phantoms. Ang ilan ay hindi sinasadya, at ang ilan sa pamamagitan ng eksperimento. Gayunpaman, sina Ray at Juno ay naging half-phantoms dahil sa mga aksidente. Hindi nagtagal, nagsilbi si Garen ng maraming pagkain sa kanilang lamesa. Ang lahat ng mga pagkain ay mula sa totoong mundo. Sa pagtingin sa pagkain, ang kanilang mga mata ay kuminang. Halika, maghukay ka, mayroong higit pa kung hindi ito sapat. Sinabi sa kanila ni Garen. Pagkatapos nito, nagsimulang magbusog sina Gerald at Ray. Nga pala, nagpunta ba kayo dito para sa Ghostly Pearl? Kabanata 1735, Ghostly Pearl. Naguluhan si Gerald nang marinig iyon. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na marinig ang tungkol sa Ghostly Pearl na ito. Ano, hindi mo alam ang tungkol dito? Panipi. Nakita ni Garen ang tuliro na tingin ni Gerald at nagtataka na nagtanong. Umiling sina Gerald at Ray. Ang Ghostly Pearl ay ang kayamanan ng Ghost Sekta. Sinasabing maaari nitong dagdagan ang antas ng paglilinang ng maraming beses. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga magsasaka ng kaluluwa ang nais na nakawin ito. At gayon paman, hindi mo talaga alam ang tungkol dito. Panipi. Nagtatakang napatingin si Garen kay Gerald habang nagpapaliwanag. Ang mukha nito ay nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala. Kung gayon, saan ko makukuha ang Ghostly Pearl na ito? Diretsyong tanong ni Gerald. Dahil ang Ghostly Pearl ay napakahalaga, napalitaw nito ang interes ni Gerald. Ngayon, iniisip niyang makuha ito. Hindi iyon madali. Ang Ghostly Pearl ay nasa kamay ng Ghost King. Kayamanan ito ng Ghost King, kaya't ang pagkuha ng Ghostly Pearl ay hindi magiging isang simpleng gawain. Maraming mga nagsasaka ng kaluluwa ang namatay sa kanyang kamay. Panipi. Nang maglaon, sinabi sa kanila ni Garen na may alinlangan na hitsura. Mula sa mga salita ni Garen, alam nila na ang Ghostly Pearl ay dapat na isang napakapambihirang bagay. Bukod, ang Ghost King na binanggit niya ay ang pinuno ng Ghost Sect. Hindi siya isang tao na maaaring talunin ng kahit kanino man. Nasaan ang Ghost King? Patuloy na nagtanong na tanong ni Gerald. Ang Ghost King ay nasa pinakamalalim na yungib ng aswang. Iyon ang kanyang teritoryo. Bukod, maraming mga sundalong aswang at mga general na aswang ang nagbabantay sa lugar, kaya napakahirap pumasok. Kahit na napunta ka sa yungib, napakahirap hanapin ang Ghostly Pearl. Panipi. Sinabi agad ni Garen kay Gerald ang lokasyon ng Ghost King. Hanggang kailan mananatiling bukas ang Ghost Sekta? Matapos ang isang pagpos, tinanong ni Gerald si Garen. Sa totoo lang, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na pumunta sa Ghost Sect. Bagaman narinig niya ang tungkol dito mula sa Old Flint, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na talagang dumating dito, at ito ay talagang ibang-iba ng karanasan. Isang buwan. Gayunpaman, ang pasukan ay isasara sa araw at bukas lamang sa gabi. Sagot agad ni Garen. Nang marinig iyon, tumanggo si Gerald na seryoso ang mukha. Dahil ang Ghost Sect ay mananatiling bukas para sa isang buwan, nangangahulugan ito na mayroon siyang sapat na oras upang magplano kung paano makukuha ang Ghostly Pearl. Kung hindi alam ni Gerald ang tungkol sa Ghostly Pearl, hindi siya mag-abala. Ngunit ngayon na alam na niya ang tungkol dito, hindi niya bibitawan ang isang napakahusay na pagkakataon. Mabuti, Garen, kailangan namin ng tulong mo. Nais kong makuha ang Ghostly Pearl na ito. Panipi. Pagkatapos nito, tiyak na sinabi ni Gerald kay Garen. Nang marinig iyon ni Garen, laking gulat niya.
Hindi niya inaasahan na magkaroon talaga ng ideya si Gerald na makuha ang Ghostly Pearl. Ngunit tulad ng sinabi ko sa iyo, Gerald, ang Ghostly Pearl ay hindi ganoong kadaling makuha. Paalala ni Garen kay Gerald na nag-aalala. Oo, alam ko yon. At iyon ang dahilan kung bakit interesado ako rito. Mas mahirap ito, mas gusto kong subukan. At siguro, magtatagumpay ako. Panipi, tumingin si Gerald kay Garen na may determinadong mukha at sinabing. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Garen na pumayag na tumulong. Ayos lang, sabihin mo sa akin kung ano ang maitutulong ko sa iyo. Diretsyong tanong ni Garen. Wala pa akong naisip na plano. Maghintay hanggang sa magkaroon ako ng isang plano, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat gawin. Panipi, hindi sumagot si Gerald sa tanong ni Garen, ngunit pa-impol niya itong pinaalalahanan. Okay, walang problema. Kapag nakabuo ka na ng isang plano, sabihin sa akin, at gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka. Panipi, kaagad namang sumang-ayon si Garen nang walang pagtutol. Sa sandaling iyon, ganap na tretuhin ni Garen sina Gerald at Ray bilang kanyang mga kaibigan. Dahil magkaibigan sila, natural lamang sa kanila na tumulong sa bawat isa. Tama, mayroon akong magandang bagay dito na maibibigay ko sa iyong alagad. Doon lang, biglang may naalala si Garen, at dali-dali siyang tumayo. Pagkatapos, naglakad na siya papasok ng bahay. Kabanata 1736. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Garen na may isang tag at direktang ibinigay kay Ray. Ano ito? Natanggap ni Ray ang tag, at bigla siyang nagtanong na may pag-aalinlangan. Ito ang tanda ng Ghost King, tama. Nang hindi naghihintay ng paliwanag mula kay Garen, direktang isiniwalat ni Gerald ang pangalan ng tag sa kamay ni Ray. Tama iyan. Ito ang tanda ng Ghost King, at ito rin ang bagay sa katawan ng isang aswang. Sa pamamagitan nito, ang iyong alagad ay maaaring magkaroon ng libreng pag-access sa Ghost Sect. Mabuti kahit na hamupa na ang epekto ng gamot. Panipi, napatingin si Garen kina Ray at Gerald habang nagpapaliwanag. Narinig iyon, kapwa natuwa sina Gerald at Ray. Hindi inaasahan, nagmamay-ari talaga si Garen ng ganoong item. Salamat, Boss Henry. Agad na nagpahayag ng pasasalamat si Ray kay Garen. O sige, madaling araw na dapat. Ang malaking pasukan ng mundo ng espiritu ay isasara na. Kailangan ko ring mag-empake at umalis sa lugar na ito. Panipi, tiningnan kaagad ni Garen ang oras pagkatapos nito. Nalaman niyang halos madaling araw na, kaya agad niyang pinaalalahanan sina Gerald at Ray. Sige, Boss Henry, aalis muna tayo, pagkatapos. Panipi, tumayo din si Gerald at sinabi kay Garen. Matapos magpaalam sa isa't isa, dinala ni Gerald si Ray at direktang umalis sa Ghost Sect. Sa oras na sila ay lumabas sa malaking pasukan ng Ghost Sect, ang langit sa labas ay naputi, tulad ng tiyan ng isang isda. Nangangahulugan ito na malapit ng maging umaga. Ang malaking pasukan ng Ghost Sect ay malapit ng isara. Napakaganda ng sariwang hangin. Tunay na komportable ito. Panipi. Sa sandaling siya ay lumabas, si Ray ay tumingin sa langit at nagbuntong hininga sa isang malakas na tinig. Sa sandaling iyon, ang talon sa likuran nila ay naibalik, at maraming mga splashes ng tubig, na sumasagisag na ang malaking pasukan ng Ghost Sect ay opisyal na sarado. Gerald, may classmate party ako ngayong gabi. Maaari kang sumama sa akin. Panipi, sa instant na iyon, iminungkahi ni Juno kay Gerald. Anong oras na? 7:00. Mabuti, walang problema. Casual na nakipag-chat si Gerald kay Juno bago siya pumayag na gawin ito. Dahil ito ay classmate party ni Juno, tiyak na kailangan ni Gerald na panatilihin ang kanyang kumpanya at sumama sa kanya. Narinig na nangako si Gerald na pupunta, nagsiwalat din si Juno ng isang masayang ngiti. Sa gabi, nagmaneho ng kotse si Gerald at sumama sa party ng kanyang kaklase. Sa lungsod ng Treka, sa Royal Grand Hotel, Juno, parang mayaman ang mga kaklase mo. Ngumiti si Gerald at tumingin kay Juno, inaasar siya. Bahagya ring ngumiti si Juno at sumagot, matagal na mula nang makilala ko sila. Nagpadala sila sa akin ng isang card ng paanyaya sa pagkakataong ito, at iyon ang dahilan kung bakit alam ko ang gayong isang kapwa-klase. Matapos niyang sabihin iyon, agad na ipinaroda ni Gerald ang kotse.
Pagkatapos, dinala niya si Juno sa hotel. Juno, sa sandaling iyon, may narinig silang tawag mula sa likuran nila. Pareho agad silang lumingon at tumingin. Ito ay isang babae na may mahabang damit na lila. Naglalakad siya papunta sa kanila na may banayad ng ngiti. Ruth, biglang sumirit si Juno. Pagkatapos ng simpleng pagpapalitan ng mga kasiyahan sa bawat isa, agad silang tatlo na umakyat. Ang partido ng kamag-aral ay ginanap sa isang malaking banquet hall. Narinig ko na ang classmate party na ito ay isinaayos ng monitor ng klase lamang. Para bang maraming pera ang nagastos. Panipi, habang naglalakad sina Juno at Ruth Vervel, nagkwentuhan sila. Kabanata 1737. Binuksan nilang tatlo ang pintuan ng banquet hall at naglakad papasok sa hall. Pagpasok pa lang nina Juno at Ruth sa venue, agad nilang naakit ang pansin ng mga tao sa hall. Miss Zorn, ang ganda nandito. Biglang narinig ang nasasabik na boses ng isang lalaki. Isang lalaki na nakaasol na suit ang mabilis na lumakad kaagad pagkatapos nito. Tumayo siya sa harapan ni Gerald at ng dalawang ginang. Juno, sa wakas nandito ka na. Hinihintay na kita. Panipi. Ang lalaking nakasuot ng asul na suit ay puno ng mga ngiti habang nakatingin kay Juno at binati siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng time na kagalakan. Ang taong iyon ang monitor ng klase ni Juno sa universidad, at ang kanyang pangalan ay Zanri Quirk. Ha! Subaybayan, pinalaki mo ito. Ang partido ng kaklase ay magiging buhay na buhay kahit wala ako. Panipi, ngumiti ng mahina si Juno at sinabi. Ang pagtingin kay Zanri bago siya pinaparamdam kay Juno na siya ay tulad ng inistulad ng dati. Ang pangunahing bagay ay palaging tinutukoy sa kanya ni Zanri bilang Juno, at hindi ito komportable sa kanya kapag narinig niya iyon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang napakalapit na relasyon kay Zanri, at hindi sila itinuturing na pamilyar sa bawat isa. Gayunpaman, dahil maraming tao roon, wala nang paraan si Juno upang masabi. Mga kaklase nila, at hindi kinakailangan na mapahiya ang iba. Nako, Juno, mali ka. Kung hindi ka dumating, ano ang kasiyahan ng pagdiriwang ng aming kamag-aral? Panipi, agad na sinalo ni Zanri ang pagkakataong sabihin ito kay Juno. Nakatayo sa gilid, pinagmasdan ni Gerald si Zanri. Naramdaman niyang sobrang galing ni Zanri sa pagpapanggap. Sa totoo lang, nakita na ni Gerald ang panloob na pag-iisip ni Zanri. Gusto lang makuha ni Zanri si Juno. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon. Juno, siya ba ang monitor ng klase na nabanggit mo dati? Sadyang lumakad si Gerald at niyakap si Juno, tinanong siya ng isang mahinang ngiti. Kusa lamang niyang gawin iyon sa harap ni Zanri upang ipaalam sa huli na pag-aari niya si Juno. Nang makita si Gerald na nagsasagawa ng ganoong kilos, hindi nagulat si Juno. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay mainit ang loob ko na may malalim na pakiramdam ng seguridad. Tama iyan. Monitor ng klase ko siya, Zanri Quirk. Panipi, si Juno ay mukhang masunurin at kaakit-akit, nakasandal malapit sa balikat ni Gerald habang sumasagot sa kanya. Pagkakita nito, natigilan bigla si Zanri. Ganap na hindi niya inaasahan na may ganoong eksena. Juno, ito ang... Matapos ang isang pag-pause, bahagyang na-awkward ang tinanong ni Zanri kay Juno. Nang hindi hinihintay ang sasabihin ni Juno, tumingin si Gerald kay Zanri nang nakangiti habang binati siya, Monitor, nice to meet you. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang boyfriend ni Juno, at ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Panipi, narinig iyon, lumaktaw kaagad ang puso ni Zanri. Hindi pa namulat sa kanya na may boyfriend na si Juno. Kahit nalampas sa kanyang inaasahan na talagang isasama ni Juno ang kasintahan upang sumali sa partido ng kaklase. Isinantibi si Zanri, ang iba pang mga kamag-aral na nasa paligid ay sunod-sunod ding nagsiwalat ng gulat na ekspresyon. Alam nila sa isang katotohanan kung gaano kabaliw si Zanri na sinubukang makuha ang pagmamahal ni Juno sa nakaraan. Gayunpaman, palagi siyang tinanggihan ni Juno. Ngunit ngayon, may boyfriend na talaga si Juno. Iyon talaga ang makagulat sa kanila at hindi makapaniwala. Nagtataka sila kung anong uri ng tao si Gerald dahil talagang nakuha niya ang pagmamahal kay Juno. Sa sandaling iyon, inis na panloob si Zanri, ngunit hindi niya ito maipahayag. Sa makatuwid,
maaari lamang siyang magpanggap na mabuti. Kumusta, nagagalak akong makilala ka. Nakangiting nagsiwalat si Zanri nang batiin niya si Gerald. Opisyal na nagsimula kaagad ang partido ng kaklase pagkatapos nito. Kabanata 1738. Ang bawat isa ay sunod-sunod na umupo sa hapagkainan habang kumakain at nag-uusap sa isa't isa. Naturally, parehas na umupo sina Gerald at Juno sa iisang hapagkainan kasama si Ruth. Siyempre nandun din si Zanri. Halika, G. Crawford. Hayaan akong mag-toast sa iyo. Panipi, sa sandaling iyon, inisyatiba ni Zanri na tumayo, hawak ang baso ng alak. Ngumiti siya ng mahina kay Gerald, nag-toast sa kanya, at sinabi. Nang makita iyon, buong galang din na tumayo si Gerald habang binubuhat niya ang tinapay kay Zanri. Salamat, Monitor. Panipi, matapos niyang sabihin iyon, pareho silang humugot ng buong baso ng alak ng sabay. G. Crawford, medyo magaling ka sa pag-inom. Mukhang dapat palagi kang lasing na lasing. Panipi, nang makita ni Zanri na sinubo ni Gerald ang baso ng alak sa isang prangka na paraan, ngumiti siya at kinulit si Gerald. Walang ganoong bagay, hindi ako umiinom ng alak dati. 1 o 2 lang akong baso. Sa totoo lang, hindi ako magaling uminom. Panipi, tumugon si Gerald kay Zanri sa napakumbabang pamamaraan. Napansin ni Gerald na si Zanri ay pinapalabas siya. Gayunpaman, dahil nais ni Zanri na palabasin siya, tiyak na kailangan niyang gumawa ng isang kilos upang sumunod sa aksyon ni Zanri. Nais niyang makita kung ano ang eksaktong nais ni Zanri na gawin. Kung ganoon, G. Crawford, kailangan mo pang uminom ngayon. Kung sabagay, boyfriend mo si Juno. Ikaw ay dapat maging pambihira mula noong nagawang maging kasintahan ni Juno. Nagtataka ako kung anong uri ng mataas na post ang mayroon ka ngayon. Panipi, sinimulang tanungin ni Zanri si Gerald. Naririnig iyon, alam na alam ng isang tao na tiyak na sinimula ni Zanri na ihambing ang kanyang sarili kay Gerald sa isang mapanakit na pamamaraan. Tila parang nais ni Zanri na makuha ang kaunting tiwala at kalamangan sa iba pang mga aspeto ni Gerald. Gayunpaman, anuman ang nais na gawin ni Zanri, ito ay walang kabuluhan. Dahil sa naramdaman ni Gerald na hindi may kumpara sa kanya si Zanri. Si Zanri ay ganap na hindi katapat sa kanya. Monitor, nagbibiro ka. Hindi ako karapat-dapat sa isang mataas na pwesto, at gumagawa lamang ako ng isang maliit na negosyo. Panipi, nakangiti ng napakalma ni Gerald habang nakatingin kay Zanri at tumutugon. Narinig iyon, masayang-masaya si Zanri sa loob. Iniisip niya kung anong uri ng trabahong mayroon si Gerald, ngunit walang ganap na paraan si Gerald na may kumpara sa kanya. Ginoo, Crawford, napakumbaba mo. Halika, G. Crawford, may isa pa tayong baso ng alak. Panipi, tinaas ulit ni Zanri ang kanyang baso ng alak at binuhusan si Gerald, sinabing mga salitang iyon. Gusto niyang lasingin si Gerald. Tiyak na hindi papayag si Gerald kay Zanri na magkaroon ng paraan. Dahil hindi maiisip ni Zanri kung gaano siya kagaling uminom kay Gerald. Di nagtagal, natapos ang unang yugto ng party ng kamag-aral. Matapos ang pagkain, ang kasunod na aktibidad ay tiyak na mga aktibidad na nagbibigay ng kasiyahan. Mga kababaihan at ginoo, naibuk ko na ang entertainment hall sa itaas. Umakyat ka ba at magsaya? Bayaran ko lahat ng gastos ngayong gabi. Panipi. Sumigaw si Zanri sa mga kaklase sa paligid ng malakas na boses. Narinig iyon, ang mga nakapaligid na kamag-aral ay nagsaya at malakas na sunod-sunod na samubo. Napakasarap sa pakiramdam ni Zanri, at naramdaman niya na mayroon siyang pansin ng lahat sa oras na iyon. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa entertainment hall sa itaas. Samantala, umupo si Gerald sa sofa sa tagiliran kasama sina Juno at Ruth. Juno, napaka mapagbigay ng monitor ng iyong klase. Matapos silang umupo, hindi maiwasang gumawa ng isang sarcastic na biro si Gerald at sinabi kay Juno. Sa totoo lang, napuno ng pangungutya ang mga salita ni Gerald. Sa totoo lang, alam niya na nais lamang ipakita ni Zanri ang kanyang sarili sa pamamagitan nito, na ginagawa siyang sentro ng akit. Nais ni Zanri na isipin ng lahat na siya ay matagumpay. Matapos marinig iyon ni Juno, wala siyang sinabi. Hindi siya interesado sa anumang nauugnay kay Zanri. Doon lang, nakita nila si Zanri na naglalakad papunta sa kanila.
Ginoo, Crawford, nandito pala kayo. Bakit ka nakaupo dito? Gusto mo bang pumunta at maglaro ng bowling sa akin? Panipi, naglakad si Zanri kay Gerald at nagmungkahi, puno ng mga ngiti. Kabanata 1739. Bowling. Nako, talagang hindi ko pa ito nilalaro dati. Panipi, matapos marinig yun ni Gerald, nagkunwari siyang sumagot na may pag-aalangan. Dahil nais niyang maglagay ng isang kilos, tiyak na kailangan niyang gawin ito. Gusto niyang magsaya ng maayos kasama si Zanri. Ayos lang, hayaan mong turuan kita, halika na, tayo na at magsaya. Panipi, matapos marinig yun ni Zanri, hindi siya nag-alinlangan man. Masiglang sinabi niya ito kay Gerald. Ayos, kung ganon. Pupunta ako at magsaya kasama ka. Panipi, direktang pumayag si Gerald na gawin ito. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Juno. Juno, pupunta ako at maglalaro ng bowling saglit. Mag-chat ka lang dito. Panipi, matapos marinig yun ni Juno, natural na wala siyang pagtutol. Alam niyang tiyak na may sariling saloobin si Gerald. Naturally, hindi niya siya pipigilan. Maaari lamang niyang sabihin na hindi magandang pagpipilian para kay Zanri na maghanap ng problema kay Gerald. Hanggang sa oras na iyon, tiyak na magsisisi si Zanri. Di nagtagal ay nakarating na si Gerald sa bowling alley kasama si Zanri. Parehong sinakop nina Zanri at Gerald ang isang linya ayon sa pagkakabanggit. Halika, G. Crawford, tuturuan kita kung paano laruin ang larong ito. Pagmasdan mo lang ako. Panipi, ngumiti si Zanri at sinabi kay Gerald. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang bowling ball at hinawakan ito sa kanyang kamay. Si Zanri ay lumakad pasulong at pagkatapos ay nagsumikap, hinayla ang bowling ball sa kanyang kamay pabalik bago itinapon ito. Hindi nagtagal ay nagsimulang gamulong ang bowling ball sa linya. Bang! Sa isang pagbaril na iyon, direktang nahit ang mga pin. Ang pagbaril ni Zanri ay direktang natamba ang lahat ng mga pin. Nang makita iyon, alam ni Gerald na malinaw na may sapat na karanasan si Zanri sa bowling. Bukod, siya rin ay isang tao na may napakalakas na lakas. Parang sadyang tinanong siya ni Zanri na maglaro ng bowling para lang sa pang-aapi sa kanya. Ngunit inakala ni Zanri na si Gerald ay masyadong mahina. Hindi niya namalayan, naglaro ng bowling si Gerald dati. Hindi lang iyon, ngunit marami rin siyang karanasan. Sadyang inangkin ni Gerald na hindi niya alam kung paano maglaro ng bowling para hindi makita ni Zanri ang kanyang kilos. Ang lahat ay alang-alang sa paglalantad ng mga totoong kulay ni Zanri. Dahil nais ni Zanri na laruin ang larong ito, maglalaro sa kanya ng maayos si Gerald. Halika, G. Crawford, subukan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Zanri ang isang bowling ball at inabot kay Gerald bago ito sabihin. Natanggap ni Gerald ang bowling ball at naglakad pasulong, nagpapanggap na hindi pamilyar dito. Ginawa niya ang parehong aksyon tulad ng ginawa ni Zanri dati. Pagkatapos ay itinapon niya ang bowling ball sa kanyang kamay pasulong. Gayunpaman, sadyang, itinapon ito ni Gerald sa isang askew na paraan, at hindi siya nag-hit ng isang pin. Ha! 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 Panipi, nang makita ni Zanri na nabigo si Gerald na tamaan ang mga pin, hindi nagtagal ay umungol siya ng malakas na tawa bigla. Ginoo, Crawford, parang kailangan mong magsanay pa. Mabuti na lang pagkatapos mong magsanay ng ilang beses. Panipi, nagpanggap na mabait si Zanri at pinaalalahanan si Gerald. Hindi rin ininda ni Gerald ang tungkol sa kanya. Sa halip, nagpatuloy siyang pumili ng isa pang bowling ball at sadyang sinanay ang kanyang mga kasanayan. Si Zanri ay totoong tanga, sapagkat hindi niya nakita ang anupaman. Hindi niya talaga nalaman na nagpapanggap si Gerald. Kung ito ay ibang tao na propesyonal, natatakot si Gerald na matagal na nilang makita ito at nalaman na tiyak na alam niya kung paano maglaro ng bowling. Makalipas ang ilang sandali, tumingin ulit si Zanri kay Gerald. Ginoo, Crawford, nakikita kong matagal ka nang nagsanay. Bakit wala tayong kompetisyon? Mag-ikot tayo, hindi ba? Panipi, suhestyon ni Zanri kay Gerald. Alam ni Gerald na magsisimula na si Zanri, at malapit nang mailantad ang kanyang totoong mga kulay. Tulad ng inaasahan, iyon ang hangarin ni Zanri. Nais ni Zanri na makipagkumpetensya kay Gerald at mabuli siya ng matindi upang mapahiya siya. Nakita ni Gerald ang lahat, ngunit ayaw niyang ituro iyon. Tiyak na, hindi si Gerald ang uri ng tao na hindi sumunod doon. Oo naman,
Direktang pumayag si Gerald na gawin ito. Kabanata 1740. Paano naman ito? Tiyak na kailangan natin ng isang bagay na nakataya para sa isang kompetisyon, tama? Ano sa tingin mo tungkol sa $150 para sa isang pag-ikot? Panipi, sa sandaling iyon, tumingin si Zanri kay Gerald at iminungkahi sa kanya. Matagal na niyang binabalak ang isang maliit na pamamaraan sa kanyang puso. Nginis siya ni Gerald sa loob. Parang galit na galit si Zanri sa pera. Talagang ginasto niya ang $150 para sa isang pag-ikot ng bowling. Sige, walang problema. Pagkatapos ng isang pag-pause, direktang sumang-ayon si Gerald na gawin ito. Kung sabagay, ang pera ay wala kay Gerald. Bukod, hindi sigurado na talo siya ng sobra. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Subaybayan, huwag buli ang kasintahan ni Juno sa napakasamang pamamaraan. Kung hindi, magagalit si Juno. Panipi. Sa instant na iyon, isang lalaking kamag-aral na nakaupo sa gilid na nanunood ng kasawian ng iba ay inaasar si Zanri. Puno ng panunuya ang tono niya kay Gerald. Wala ring pakialam si Gerald sa mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay malalaman sa paglaon. Mapapahiya sila ni Gerald ng buong lakas, binibigyan ng bawat isa sa kanila ng isang walang tunog sampal. Nais nilang bulayan siya. Ngunit hindi nila pinutol ang Amerikana ayon sa kanilang mga damit. Ganon ba kadali ang pangbuli sa kanya? Halika na, G. Crawford, magpapalitan kami. Tingnan natin kung sino ang may pinakamataas na score sa katapusan. Panipi, inilarawan agad ni Zanri ang mga patakaran kay Gerald. Hindi siya naiinip na bully si Gerald ng masigla. Bahagyang tumanggo si Gerald nang walang sinabi. Di nagtagal, ang makina ay inilagay ng maayos ang mga pin, at nagsimula ang kompetisyon. Si Zanri ang unang nagsimula. Kumuha siya ng bowling ball, direktang gumagawa ng isang perpektong arco sa hangin bago mahulog ang bola sa sahig at gamulong. Matapos niyang ihagis ang bola, ni hindi niya ito pinatabi ng isang sulyap. Napuno siya ng kumpiyansa. Bang! Mayroong malutong na tunog ng isang pag-crash. Sa unang pag-ikot, nahit ni Zanri ang lahat ng mga pin, nakakuha ng 10 puntos. Mayroong isang kabuoang 10 mga pin, at isang punto ay gagantimpalaan para sa pagbagsak ng isang pin. Wow! Subaybayan, ang galing mo. Tama iyan. Sobrang gwapo lang ng monitor. Panipi, nang makita na natamba ni Zanri ang lahat ng mga pin, magkasunod na nagsaya ang mga nakapaligid na kamag-aral, lahat sila ay pinupuri siya. Para sa isang sandali, si Zanri ay lumilipad sa kasiyahan ng kasiyahan. Susunod, turn naman ni Gerald. Tumayo siya at kinuha ang isang bowling ball. Tiyak na hindi direktang ipapakita ni Gerald ang kanyang totoong lakas sa pag-ikot na iyon. Dahil hindi dumating ang oras, kaya't sadyang nabigo ni Gerald na maabot ang mga pin kahit na ano. Matapos niyang maisip ito, itinapon niya ang bola ng sapalaran. Mabilis na pinagsama ang bowling ball sa linya bago lumunsad sa labas ng linya. Ang resulta ay hindi wasto, at wala siyang nakuhang puntos para sa pag-ikot na iyon. Ha! 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 Panipi! Ang tagpong iyon ay hindi nagtagal at ang lahat sa paligid ng lugar na iyon ay umuungal ng tawa, at naisip nila na si Gerald ay masyadong mahina. Gayunpaman, hindi nag-abala si Gerald tungkol sa mga taong iyon. Sinadya itong gawin ni Gerald, kaya hinayaan niya silang bagay nila ang lahat ng gusto nila. Lalo nilang banibiro siya ngayon, mas lalalim ang kahihiyan na pagdurusa nila sa paglaon. Hang, G. Crawford, ayos lang. Lahat ay nagkakamali. Panipi, sinadya itong tiisin ni Zanri at pinigilan ng tumawa. Tumingin siya kay Gerald at inalaw siya. Pagkatapos nito, habang nagsasalita siya, kinuha niya ang bowling ball. Sinimulan niyang itapon ang bola para sa ikalawang pag-ikot ng laro. Ang makina ay nai-reset lamang ng maayos ang mga pin. Nagsimula na ang ikalawang pag-ikot ng laro. Ito ay katulad ng dati, at mapagpa siyang itinapon ni Zanri ang bowling ball sa kanyang kamay. Ang bowling ball ay gamulong sa linya, mabilis na lumiligid patungo sa mga pin. Bang! Matagumpay na nahit ang mga pin. Gayunpaman, ang ikalawang pag-ikot ay hindi kasing kinas ng unang pag-ikot, at pinatumba lamang ni Zanri ang 7 mga pin, nakakuha ng 7 puntos. Sa totoo lang, sadyang nagawa iyon ni Zanri. Sadya niyang naging madali si Gerald. Kung hindi, siya ay maipapalagay na masyadong malupit.
Bukod, si Gerald ang naging kasintahan ni Juno kahit ano paman. Ayaw niyang magalit si Juno sa kanya kalaunan, sa pag-aakalang buong pananakot niya kay Gerald.